Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Ginoong Jerwin Reyes at ngayon ay pag-uusapan natin ang isang mahalagang konsepto sa mundo ng negosyo. Market integration. Before we dig deeper into knowing what global market integration is, and all of the necessary information we have to learn about it, let us first know what integration means. According to Ulrich Kuster, integration is a state of affairs or a process involving attempts to combine separate national economies into larger economic regions. Market integration, on the other hand, is a process which refers to the expansion of firms by consolidating additional marketing functions and activities under a single management. Global market integration occurs when prices among different locations or related goods follow similar patterns over a long period of time. According to the Cambridge Business English Dictionary, market integration is a situation in which separate markets for the same product become one single market. The market is said to be integrated when the group of prices often more proportionally to each other that is clear among different markets. Thus, global market integration is an indicator that explains how much different markets are related to each other. An example. Ito ay isang proseso kung saan ang iba't ibang aspeto ng negosyo ay pinagsama-sama upang mapabuti ang operasyon at makamit ang mas mataas na kita. May tatlong uri ng market integration na tatalakayin natin ngayon. Horizontal integration, vertical integration, at conglomeration integration. Una, pag-uusapan natin ang horizontal integration. Ito ay pagsasama ng mga kumpanya na nasa isang industriya at gumagawa ng parehong produkto o serbisyo. Halimbawa, isipin ninyo ang dalawang malalaking kumpanya ng soft drinks. Kung magsanib pwersa sila, magkakaroon sila ng mas malaking market share at malakas na kapasidad upang labanan ang kompetisyon. Ang horizontal integration ay kadalasang nagaganap sa pamamagitan ng mergers at acquisition. Ano-ano nga ba ang mga benepisyo ng horizontal integration? Ang benepisyo ng horizontal integration ay nagmumula sa economics of scale. Ibig sabihin ay mas mababang gasto sa produksyon dahil sa malaking operasyon. Isipin ninyo na bumibili kayo ng sangkap para sa 1,000 produkto kaysa sa 100 lamang. Mas malaki ang discount. Mas mababa ang gastos kada unit. Bukod dito, nagkakaroon din ng synergy kung saan ang pinagsamang halaga ng mga kumpanya ay mas mataas kaysa sa hiwalay nilang halaga. Subalit, kailangan nating maging maingat dahil maaari itong humantong sa monopolyo, kung saan ang isang kumpanya lamang ang nagkakontrol sa merkado. Ito ay maaaring makasamas sa mga mamimili dahil nagkakaroon ng mas kaunting pagpipilian at maaaring tumaas ang mga presyo ng produkto. Mga halimbawa ng horizontal integration. Sa ating lokal na merkado, makikita natin ito sa malalaking retail chains, halimbawa sa SM na bumibili ng iba pang malls o supermarket chains upang palawakin ang kanilang market reach. Ganito rin ang nangyayari sa sektor ng telekomunikasyon, kung saan ang malaking kumpanya ay bumibili ng mas maliit na kumpanya upang palakasin ang kanilang serbisyo at mapabuti ang coverage. Dumako naman tayo sa susunod na uri ng integration. Ito ay ang vertical integration. Ito ay ang pagsasama-sama ng mga kumpanya na nasa ibang antas ng produksyon sa isang industriya. May dalawang pangunahing uri ng vertical integration, ang forward integration at backward integration. Una nating pag-usapan ang backward integration. Ano nga ba ito? Ang backward integration ay nangyayari kapag ang isang kumpanya ay bumibili o nagtatatag ng
control sa kanilang supply chain. Halimbawa, ang isang kumpanya ay ng sapatos na bibili ng isang pagawaan ng balat. Sa ganitong paraan, nagkakaroon sila ng mas malaking control sa hilaw na materyales. Nababawasan ang gastos at natitiyak ang kalidad ng mga sangkap. Forward integration. Samantala, ito naman ay nangyayari kapag ang isang kumpanya ay nagiging bahagi ng distribution chain. Halimbawa, ang isang tagagawa ng produkto na nagtatayo ng sariling nilang tindahan upang direktang maibenta ang kanilang produkto. Ang isang malinaw na halimbawa nito ay ang Apple, na may sariling mga retail stores upang direktang maibenta ang kanilang mga produkto sa mga mamimili. Sa vertical integration, nakakatulong ito upang mabababa ang gastos at makontrol ang kalidad ng mga produkto mula sa simula hanggang sa matapos ang produksyon. Ang isang halimbawa nito ay ang mga fast food chain na McDonald's na nagmamay-ari ng ilang bahagi ng supply chain nito mula sa bukid na pinagkukunan ng patatas sa mga restaurant na nagbebenta ng French fries. Mga benepisyo ng vertical integration. Ang vertical integration ay nagbibigay ng maraming benepisyo sa mga kumpanya, kabilang na ang cost control. Nababawasan ang gastos sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga middleman at pag-iwas sa price markup. Quality control. Mas maganda ang kontrol sa kalidad ng produkto mula sa hilaw na materyales hanggang sa finished goods. Secure supply chain. Mas sigurado ang supply ng hilaw na materyales na mahalaga lalo na sa panahon ng krisis o kakulangan sa supply. Dumako naman tayo sa conglomeration, integration. Ito ang pinakapanghuli. Ang conglomeration integration ay ang pagsasama-sama ng mga kumpanya na walang direktang connection sa isa't isa. Ang pangunahing layunin nito ay ang pag-diversify ng negosyo upang mabawasan ang panganib. Halimbawa, ang isang retail or ang isang malaking kumpanya ng electronics ay maaaring mag-invest sa industriya ng pagkain o real estate. Ano-ano nga ba ang halimbawa ng conglomeration integration? Pag-usapan natin na nasa ating bansa. Kasi bakit tayo lalayo pa, diba? Kung pwede natin pag-usapan yung mga conglomeration integration na nasa ating bansa mismo. Isang magandang halimbawa ng conglomeration integration ay ang Ayala Corporation. Sila ay may investment sa iba't ibang sektor tulad ng real estate, telecommunications, banking, water infrastructures, at healthcare. Sa ganitong paraan, kahit bumagsak ang isa sa kanilang mga negosyo, ang kita mula sa ibang sektor ay maaaring bumawi sa kanilang kabuuang kita. Natatanong niyo siguro kung ano ang benepisyo ng conglomeration integration. Ang ganitong uri ng integration ay nagbibigay ng financial stability sa kumpanya dahil hindi ito lubos na umaasa sa isang industriya lamang. Kung sakaling bumagsak ang isang sektor, maaari itong mabawi sa kita ng ibang sektor. Bukod dito, ang diversified portfolio ay maaaring magbukas ng maraming oportunidad para sa growth at expansion. Sa pag-unawa sa mga konseptong ito,
makikita natin kung paano ang iba't ibang uri ng market integration ay makakatulong sa pag-unlad at pagpapatatag ng isang negosyo. Ang horizontal integration ay nagbibigay ng kalakasan sa merkado sa pamamagitan ng pagpapalawak ng market share at pagkuha ng economies of scale. Ang vertical integration ay nag-aalok ng control at kahusayan sa buong supply chain. Mula sa mga hilaw na materyales hanggang sa distribution ng produkto. Samantala, ang conglomeration integration ay nagdadala ng diversifikasyon at katatagan sa pamamagitan ng pag-i-invest sa iba't ibang industriya. Kung gagawa kayo ng negosyo or magtatayo kayo ng pagkakakitaan nyo, siguraduhin pag-aralan kung ano nga ba dapat ang gagamitin ninyo sa inyong gagawing malaking business. Kung dapat nga ba itong maging horizontal or vertical, or lalong-lalo na ang conglomeration integration. Dahil ito ay makakatulong para sa pag-unlad at mataas na kita. Lalo na yung vertical integration. Doon, makikita mo yung talagang kalidad ng produkto at distribusyon ng produkto. Na makikita mo mismo kung paano talaga yung dapat gawin at ano yung gusto mong kalabasan ng mga produkto ibebenta mo. Sa conglomeration naman ay meron ka pang ibang source of income kung bumagsak ang isang sector ng iyong hinahawakan na trabaho o business na pagkakakitaan. Sa pagtatapos, mahalaga ang maingat na pagpaplano at tamang desisyon at sa pagpili ng uri ng integration na naaayon sa iyong negosyo. Bawat uri ng integration ay may kanya-kanyang benepisyo at hamon. Gaya nga ng sinabi ko, dapat kung gagawa ka ng business or pagkakakitaan mo ay alamin kung ano dapat yung naaangkop na integration dito. Dahil magbibenepisyo ito sa iyo rin mismo. At ang tamang pagpili ay depende sa inyong mga layunin, kakayahan, at sitwasyon sa merkado. Sa ganitong paraan, makakamit natin ang sustainable growth at tagumpay sa ating mga industriya. Sana ay may natutunan kayo sa ating usapan ngayon at maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.